Kumusta mga kaibigan at mga kabataan at mga OFW na laging nakamonitor sa politika ng bayan? Welcome back sa #WalkWithLan. Ngayon mga kaibigan, kapapasok lang, isang malaking bomba sa Philippine politics. Binulgar daw ni Congressman Edgar Erice ng Caloocan na si Tito Sen Vicente Soto III at Senator Panfilo Ping Lacson ay may mga pinondohang eleksyon. Booking na ba sila? Sino ang nagbigay ng pera at bakit hanggang ngayon parang tahimik ang kampo nila? Huwag kayong umalis ha. Sa susunod na mga minuto, i-breakdown natin ito ng maayos, fact-based, walang chismis lang, intellectual discussion pero may konting witty punches para di kayo mabore. Hit that like button now kung ready kayong magising sa katotohanan. Let's go! Quick question lang. Sino sa inyo naniniwala na transparent talaga ang campaign funds ng ating mga senador? Comment down below, yes or no. Tignan natin mamaya kung bakit no ang majority. Una, let's give credit where credit is due for a while. Dali lang po Monitor lang natin ang ating paligid. Yan. Okay. So, comment down below po. Una, let's give credit where credit is due. Si Congressman Edgardo Erice, Senior Deputy Minority Leader yan sa House. Hindi siya basta-basta congressman. From Caloocan, matagal ng opposition voice. Laging nasa frontline ng mga investigasyon, flood control scandals, budget irregularities, text message exposés involving high officials. Ano ang style niya? Diretso, walang paligoy-ligoy. Kapag may nakitang mali, binubulgar niya agad. With documents if possible. Sa mundo ng politika na puno ng compromise, si Erice, yung tipo na truth first before party loyalty. Kaya naman kapag siya nagsalita tungkol sa funding ni Tito at Ping, dapat bigyan ng pansin. Hindi siya basta nagpo-post para mag-viral, may basihan. Witty side po. Kung si Erice ang detective, si Tito at Ping yung suspects na biglang no comment pag nahuli. Ha, classic, di po ba? Pero bakit nga ba si Erice ang naglabas nito? Kasi connected ito sa mas malaking issue, transparency sa election funds. Base sa mga lumabas at ongoing discussions sa social media at political circles, binanggit ni Erice na may mga pinondohan o hidden supporters, funders sa likod ng campaigns ni Soto at Lacson noong nakaraang eleksyon. Possibly 2022 tandem nila or recent Senate bids. Recall natin 2022, sila ang unang nag-announce ng tandem. Lacson for President, Soto for Vice President, parehos po silang talo. Ano po bang slogan nila? Kaya natin ito. Pero bakit bigla na lang silang tumakbo without massive machinery? May mga bulong-bulungan na galing sa administration, back coalitions like Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Styles o kaya mga business interest na may vested sa status quo. Ito ang anggulo ni Erice, mga kaibigan. Hindi lang basta funding, posibleng questionable sources. Sa panahon ngayon na flood control scandals na pinagdududahan din ni si Lacson sa Blue Ribbon handling, bakit hindi sila transparent sa salin at campaign contributions? Intellectual point So COMELEC rules, dapat declared ang major donors. Pero sa practice, maraming loopholes. Foundations, indirect support, kung totoo ang binulgar ni Erice, this is a big red flag sa democracy natin. Yung boto natin, binibili ba ng pera mula sa hindi natin kilalang sources? Imagine niyo, mga kababayan, paano kung yung perang ginamit sa ads? Okay? Sa ads ni na Tito at Ping galing sa mga project na prinoprotektehan nila sa Senado. Mind-blowing, di ba? Share this if it hits you. Tignan natin ang track record. Si Tito Soto, matagal ng senador yan. Dating Senate President. Hanggang ngayon, Senate President yan. Pero sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naging Senate President yan. Pero may history ng controversies. Plagiarism issues sa past bills, family ties sa entertainment na nagmix sa politics,
Si Ping Lacson naman, may anti-corruption daw, pero resign muna siya as Blue Ribbon Chair noong 2025 amid internal Senate drama. Okay, then balik ulit. Bakit? Tension with leadership, including Soto. Si Ping, mga kaibigan, Mr. Clean daw yan. Pero pag may probe sa flood funds na naglilink sa allies, biglang triple hearsay defense. Si Tito naman, master ng no comment or redirect. Parang tandem pa rin sila. Protect each other. Mode on. Fact-based tayo. Sa 2025 Senate shake-up, Soto took over after Escudero ousted. Lacson became pro tempore, pero sa likod, questions on who really funds these power plays. Irize bilang minority, yung naglalantad nito para sa public good. Sa mga millennials at Gen Z, pati kayo, pati kayong OFWs na nagpapadala ng pera para sa pamilya, ito ang dahilan bakit kailangan nyo magmalasakit. Yung taxes nyo, yung remittances na pupunta sa budget na posibleng ninanakaw sa corrupt projects. Kung tahimik tayo sa funding o exposés, paano magbabago ang sistema? Kayo ba magtitiwala sa senador na hindi transparent sa pera? Or kayo ba susuporta sa mga tulad ni Irize na lumalaban kahit uphill battle? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, hindi ito personal attack. Ito ay call for accountability. Kudos kay Congressman Irize for having the guts. Si Tito at Ping prove us wrong. I-release ang full disclosure ng funds. Sa inyo mga viewers, research, discuss, vote wisely sa susunod na eleksyon pagdating ng 2028. Comment your thoughts below, mga kaibigan. Sino ang naniniwala sa expose? Like if pro-truth, subscribe for more, at turn on notifications. See you sa next video. Stay woke, stay informed. Pero bago po tayo magtapos, sino-sino po ba ang ating mga karakter ngayon? Una, si Congressman Irize. Kaano lang po niyan? Kaya-elect lang po niyan recently, pero dati pa pong tumatakbo po yan. Naging congressman na rin po yan ng Caloocan. Okay? Tumakbo na rin pong mayor yan, no? Vice mayor, if I'm not mistaken, pero natalo po. Pero ngayon, tinalo niya yung isang dating congresswoman na ngayon ay inaakusahan tungkol sa flood control project. Si Tito Soto naman, matagal na pong Senate President siya sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte at ngayon ay pinalitan niya po si Escudero. Yung dati po pinalitan niya si Pimentel. Ngayon, Ping Lacson, dati pong PNP chief yan, iniiwan si ERAP at 2 beses na po tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, talo. Si Tito Soto, tumakbo vice president, talo na rin 2 beses, talo po yan. At naging din po yan, naging vice mayor po yan ng Quezon City. So hanggang dito na lang po mga kaibigan, mabuhay po kayo. Maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas.